'Cause I don't wanna know if I'm better off. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and meron na naman tayong bagong video. So ngayon, nag-ayos kasi kami ng gamit recently and meron ako ditong mga, di ko naman masasabing collection, pero dumating ako sa point na nagko-collect ako ng books. So, lilipat na kasi yung ate ko and kasama ko kasi siya sa pag-collect before ng books. So, lilipat na siya. So, yung mga books na to ay paghahatian na namin. Medyo nabawasan na nga actually to kasi nagbenta na kami ng mga books. Unahin natin guys sa mga Wattpad books. So, first of all, itong bridal shower. Ayan, actually yung mga Wattpad books namin, mostly naman is nabasa ko, pero hindi ko na siya masyadong naaalala yung story. Pero once na binalikan ko siya ulit, may naalala kong something, ma-flashback lahat ng mga nabasa ko about sa libro na yon. So, itong bridal shower, meron na siyang mga ganito, guys. Dati kasi nung mga unang bili namin ng libro, wala pang mga gantong poster. Ayan. So, may mga bookmark na siya. Ayan, meron din siyang sign ng author. And, ayan, meron talaga kaming proof ng sign ng author. Kaya medyo nahirapan din kami magbenta ng mga libro nun kasi mas prefer nila ng wala. Kasi yung iba dito may pangalan ni ate or may pangalan ko. Kasi ako kasi yung klase ng tao na ayoko din magbasa ng sobrang heavy. Kasi parang kaya ako nagbabasa para maiba yung mood ko, maging masaya, kiligin, ganyan. So, minsan may mood ako na ayoko talaga ng magbasa or kahit minsan manood ng Korean drama na sobrang heavy. Sobrang iksi lang nito guys. Actually, parang kung ano ka talaga, Wattpad reader ka, parang kaya mo itong basahin ng isang upuan lang. Ganun kalala. Sobrang iksi lang talaga ng story niya, pero maganda siyang basahin. So, ito guys, yung next naman, ito yung isa sa mga naging favorite story ko nung nagbabasa pa ako ng Wattpad. Ito yung Ang Boyfriend Kong Artista. Kung babasahin nyo guys yung title, parang sabi mo, ang cringe naman, like parang ang common ng story. Pero ewan ko, parang habang binabasa ko siya, na-visualize ko talaga yung mga nangyayari, yung mga kilig moments, ganyan. So, ito yung libro na isa sa mga libro talaga na nagustuhan ko. And also yung author, nagustuhan ko talaga din siya. So, ito, meron na akong fan sign dito ng author. Way back pala guys, mas sanay akong magbasa ng nakalibro kaysa ng nasa phone. So, another, ano pa ba yung favorite Wattpad? Ito, another naman, kung gusto niya naman ng medyo strong yung personality ng bidang babae, ito yung masasuggest ko sa inyo. So, ang title naman nito is Ava Maldita, Arte Pa. Actually guys, kung makita niyo yung author na to, hindi niyo akakalain na siya yung author ng story na to. Ganun siya ka-demure. So, ayan yung kanyang poster. Tapos, ganito kami kaingat, guys. Nilalagyan namin ng tape yung bawat gilid ng bookmark. Tsaka, naka-plastic cover to. Sobrang ingat talaga namin. Ito, isa sa mga inabangan ko din is ito. Meron siyang book 1 and book 2. So, yung The Despicable Guy, hindi ko alam kung nagka-book 3 pa to, pero ang naabutan lang namin is hanggang book 2. Ito naman, guys, ang pagkakaalala ko dito sa story nito, medyo heavy siya ng kaonte. Pero, sobrang kikiligin ka talaga dito sa guy na, yung guy na dinidescribe. Tapos, sobrang bet din talaga namin yung author na to. Ilang beses namin siya nakita talaga. So, ito naman yung isa. Yan, meron na rin siyang poster. Ito kasi yung unang version, walang mga poster, pero may bookmark na. Actually, guys, yung illustrator dito, si James John Adres, shout out sa'yo. Wow, pina-sign din namin sa kanya yung libro and super bait din talaga ni Kuya. Ni Kuya. So, alis lahat kasi siya yung nag-illustrate ng mga pictures and such. Next naman is eto. Eto, naging favorite ko din siya, pero hindi ko na ata nabili yung part 2 ng libro. So, ito yung Boyfriend Corp. If kinikilig kayo sa mga story na sobrang, yung guy, yung sobrang heartthrob nung guy, sobrang mysterious yung guy. Kung ganun yung binabasa nyong story, I'm sure nabasa nyo na tong Boyfriend Corp. Ito may part 1 and part 2 kami kasi super ganda din talaga ng story niya. Ito yung una, feel ko nga matatapos ito agad ng isang upuan lang kasi sobrang iksi lang. Ito sobrang
ganda rin itong panoorin tuloy. Ang ganda rin nitong basahin, pero medyo nakakaiyak siya. Medyo heavy yung story nitong A Place in Time. Kung hindi nyo pa ito nababasa guys, and kung available pa siya online, hindi ko na rin kasi talaga alam, at hindi na ako nag-open ng Wattpad. Pero, ayan, kung hindi nyo pa ito nababasa, basahin nyo to at kung available pa siya online. Next naman, ito. 3 words, 8 letters, say it and I'm yours. Alam ko favorite to ng ate ko. Hindi ko masabing favorite ko siya, pero alam kong favorite to ng ate ko. Ang nakalagay dito, after every bite of happiness comes sadness. Ito, alam ko din kasi na medyo nakakaiyak din siya. Kasi kung napapansin nyo, kung ano yung gusto ng ate ko, dun siya sa side na medyo nakakaiyak, medyo serious. Ako naman, nandun ako sa side na medyo gusto ko lang ma-hype yung mood ko. Like, maging masaya lang, kiligin lang, wala masyadong drama. Pero may times din naman na nagbabasa ako ng ganun. Ito naman guys, kung gusto nyo nung parang si Ava Maldita, ito rin, basahin nyo din to, The Filthy Rich Bitch. Ayan, kung ganun kayong klaseng girl, feeling ko makaka-relate kayo dito. Actually, nasira nga siya. Ayun, tinape na lang namin. Anyway, tapos guys, kung nakita nyo yung author na to, hindi nyo rin talaga aakalain na siya yung author nito. Hindi naman siya sa ganun ka-chill, pero yung vibe kasi ng babae, minsan kasi parang gusto mo din yung parang strong din yung personality ng bidang babae. Parang ayaw mo naman yung lagi na lang naaapi yung mga babaeng side, di ba? Yung puro mysterious guy na lang yun nasa story. So if gusto mo ng something new, or parang yung babae naman yung strong, eto, basahin mo to. Eto naman, Revenge ni Miss Piggy, ayan. Ito, kwela to. Maganda rin tong basahin. And also, yung author nito, kwela din talaga. And ang cute niya. Ayan, o. O, diba? Ayan. Kung gusto nyo medyo bida-bida yung mga babae naman, basahin nyo tong dalawang to. Ayan. Sobrang mag-e-enjoy kayo dito. Kaya, ginawa ko din tong video na to para kung sa mga Wattpad readers dyan, kung wala na kayong mahanap na mababasa pa, baka gusto nyong balikan yung mga lumang story na na-produce ng mga author sa Wattpad. So, ito yon. And this one, hindi ko na to masyadong maalala. Kasi feel ko, one time ko lang talaga siya nabasa. So, ito, nakalimutan ko na yung, may acronym to eh. So, i-comment down nyo dyan kung ano yung acronym, ano yung meaning ng acronym na to. So, ang nakalagay is AFGITMOLM. AFGITMOLFM. Meron yung meaning guys, alam ko. So, kung gusto nyo malaman at curious na rin kayo, basahin nyo yung story kasi alam ko doon siya marireveal. So, ito part 1 lang nito. Hindi na rin kami nakabili ng part 2. Pero nakalagay dito is, love is the most wonderful gift to have, yet the hardest to keep and the most painful to lose. Ito naman guys, isa rin sa pinaka gusto kong story and gusto kong author. Ito si Kimberly Joy Villanueva. Alam ko ito yung isa sa mga author na finalo ko sa Facebook noon. So, in love you play with all of your heart and nothing at all. Ito yung The Bet. Hindi ko alam kung naging movie na ba to. Hindi ko na maalala, pero hindi ko alam kung naging movie na ba siya or napalabas na ba siya sa screen, sa TV. Pero, ang story lang naman kasi niya is basically, nagsimula siya sa bet. Kaya yun din yung title niya. And kung gusto niyo ng mga ganong kind of story na nagsisimula sa asaran or sa bet ng isang tropa o circle of friends, basahin niyo to. Kasi alam ko parang nagkaroon ng ganong movie. And guys, ngayon, kung napanood niyo yung previous vlog ko, nung time na bumili kami ng bagong laptop, dumaan kami sa Fully Book doon. And every time na lumalabas na kami ngayon, isa na sa mga spot namin ngayon yung National Bookstore and Fully Book. Meron kaming binili doon sa Fully Book. Hindi ko na kasi napakita. So, this is the right time for me to share to you. Wow! So, ito yung binili naming libro. And, nung time kasi na yun talaga, before kaming mag-decide bumili, ang dami talaga namin sinearch online. Lalo na si Renz, medyo hesitant pa nga siya nang bilhin kasi meron naman daw online. Sabi ko, alam mo, mas maganda magbasa ng hard copy siya. Kasi medyo mahal kasi itong libro na to. Eh no, imagine nyo, yung libro na to ay 1,000 almost. Piso na lang ang kulang. So, ito yung, alam ko familiar na rin kayo dito, Ikage, basta yun, A Japanese Secret to a Long
and Happy Life. Hindi niya ata siya charis. So, ito siya. Sobrang sikat daw nito. And, ayun no, the multi-million copy international bestseller. Kaya, sabi niya dati, mas mura daw ata to, pero since sumikat talaga siya ng todo-todo, kaya siya nagmahal. So, sabi ko sa kanya, maganda naman siyang itabi, maganda siyang i-collect. So, sabi ko, bilhin na rin natin. Mali mo, magmahal siya, 'di ba? Hindi maibenta mo pa ng times 2. Charis. Ako naman, guys, since, yun nga, ang dami ko pang mga English novel na hindi pa nababasa. So, parang ayoko pang bumili ng bagong English novel or like love story or anything na story na bibilhin na libro. Kaya naisip ko, since nag-freelance dietitian nga ako, so gusto ko na parang continuous pa rin yung learning ko. And eto siya, natutuwa ako kasi hard copy talaga siya, Hindi siya basta-basta. Ang price nito parang 700 something, ganun. Kung magte-take pa lang kayo guys ng boards ng dietitian, so kung meron kayong budget and gusto nyo ng last minute basa or like parang ito na lang yung last days na babasahin nyo para medyo hindi naman siya overwhelming. So natuwa naman ako kasi ang ganda niya guys. Parang ano siya, sobrang worth it ng 700. So, yung context niya is what is food, digesting, absorbing food. Sobrang ano niya kasi hindi ka maboboard sa itsura niya. Actually, gusto ko nga siyang sulatan, pero parang naaano ko sulatan siya kasi ang ganda niya talaga. So, ayun, yun na lahat ng aming mga books. Bago pala ako guys mag-outro, gusto ko muna palang i-share sa inyo yung clip ng video kasi hindi na ako nakapag-vlog nung time na yon. Noong time na bumili kami ng bagong phone ni Mama. So, short video lang siya. And, sayang naman kung hindi ko mapapakita sa inyo. And para lagi din niyang babalikan itong video natin at maaalala niya yung pagbili namin sa kanya ng bagong phone. Dala mo? Oo. Di pa to bayad. Unahin muna natin. Sige lang. Siya po. Same din sa... Excited ako. 6 years kami ni Kuya eh. Yes! Oh, dahan-dahan. Wow, mag-inang mag-ina. Sabay talaga. So, yun lang guys. Yun ang lahat ng mga libro namin. Siyempre, don't forget to follow and like this video. I-subscribe nyo na ako guys. Kung di pa kayo nakasubscribe, wag lang kayo basta-basta nanonood. I-check nyo kung nakasubscribe kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na nag-upload ako ng bagong video. Spread love and prayers to everyone and stay hydrated. And see you guys on my next video. Bye! Mess with me, boy. You are the cause of all my stress.